May mga taong tahimik lang. Hindi sila palasagot. Hindi sila mahilig magpakitang gilas. Pero minsan sila pa ang may pinakamalaking sikreto. Ito ang kwento ni Bianca Reyes. Isang simpleng intern na minamaliit ng lahat. Pero walang nakakaalam na ang babaeng lagi nilang inuutusan ay maihawak pala ng buong kumpanya. Maagang dumating si Bianca Reyes sa Reyes Global Holdings. Simple lang ang suot niya. Puting blouse, salamin, at simpleng ponytail. Walang makeup, walang alahas, walang kahit anong palatandaan na isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Para sa lahat, isa lang siyang bagong intern. Pero para kay Bianca, isa itong pagsubok. Gusto niyang makita kung paano tratuhin ng kumpanya ang mga taong mababa ang posisyon. Habang naghihintay siya sa reception area, napansin niya ang mga tingin ng ibang empleyado. May mga pabulong na tawanan. May mga mapanghusgang tingin. Mukhang probinsyana. Intern yata. Mukhang mahina. Tahimik lang si Bianca. Sanay na siyang maliitin. Ilang minuto lang ang lumipas. Lumabas si Mr. Torres. Marketing manager. Mataas ang tingin sa sarili. Laging galit. At kilala sa opisina bilang taong mahilig mangliit ng iba. Tiningnan niya si Bianca mula ulo hanggang paa. Ikaw ang bagong intern? Tumango si Bianca. Good. Simulan mo sa kape. At siguraduhin mong hindi sablay. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagpakilala. Para bang hindi tao ang kaharap niya. Sa buong araw halos hindi nakaupo si Bianca. Inutusan siyang mag-print. Maglinis. Magdala ng documents. Mag-serve ng coffee. At sa bawat pagkakamali ng iba siya ang sinisisi. Pero wala siyang sinagot. Tahimik lang siya. Nakikinig. Nagmamasid. Kinahapunan ipinatawag siya ni Mr. Torres. Ikaw ang mag-aayos ng boardroom. May investors. Ayokong may mali. Pumasok si Bianca sa pinakamahalagang silid sa kumpanya. Mahabang mesa. Crystal lights. Leather chairs. Tahimik. Mabigat ang atmosphere. At sa dulo ng mesa may bakanting upuan. Ang upuan ng may-ari. Napahinto si Bianca. Tinitigan niya ang upuan sa dulo. Naalala niya ang kanyang ama. Ang founder ng Reyes Global. Dito siya minsang pinaupo bilang bata. Dito niya narinig ang unang pangarap ng kanyang ama para sa kumpanya. At dito rin niya ipinangako na hindi niya hahayaang masira ang iniwan nitong legacy. Dumating ang mga investors. Mabibigat ang mga hakbang. Mahal ang mga suite. At seryoso ang lahat. Bulong-bulungan ang buong boardroom. Darating daw ang anonymous owner. Hindi pa raw ito nagpapakita kahit kailan. May malaking pagbabago raw. Lalong kinabahan ang lahat. Habang nagsiserve ng tubig si Bianca, nadulas ang baso. Tumapon ang tubig sa mesa. Nabasa ang manggas ni Mr. Torres. Biglang tumahimik ang buong boardroom. Napatingin lahat. At sa ilang segundo ramdam ni Bianca ang kahihiyan. Hindi ka ba marunong? Sigaw ni Mr. Torres. Hinablot niya ang tissue. Galit na galit ang mukha. Simple lang ang trabaho mo. Hindi mo pa magawa. Hindi siya sinampal. Pero sapat na ang kanyang tono. Sapat na ang pagtingin niyang parang walang halaga si Bianca. Lalong yumuko si Bianca. Tahimik. Pero hindi dahil mahina siya. Dahil naghihintay lang siya. Lumabas ka. Hindi ka bagay dito. Sayang ang oras sa mga katulad mo. Unti-unting tumayo si Bianca. Hawak pa rin ang folder. At sa unang pagkakataon bumiti siya. Hindi galit. Hindi takot. Kundi isang ngiting parang alam na niya ang susunod na mangyayari. Dahan-dahan niyang tinanggal ang salamin. Inayos ang buhok. At tumingin ng diretsyo kay Mr. Torres. Nagbago ang buong aura niya. Ang dating tahimik naging matapang.
Ang dating mahiyain naging commanding. Biglang natahimik ang lahat. May inilabas siyang brown envelope. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa. Bago ninyo ako paalisin, basahin niyo muna ito. Kumunot ang noo ni Mr. Torres. Binuksan niya ang envelope. At doon nagsimulang mawala ang kulay ng kanyang mukha. Nanlaki ang mata ng investors. May tumayo. May nagkatinginan. At sa wakas may nagsalita. She is Bianca Reyes, the sole heiress, and majority owner of Reyes Global Holdings. Biglang tumahimik ang buong boardroom. Walang pagmamadali. Naglakad si Bianca papunta sa dulo ng mesa. Bawat hakbang mabigat. Bawat tingin puno ng otoridad. Umupo siya sa executive chair. Ang upuang minsang pagmamay-ari ng kanyang ama. At ngayon kanya na. Shall we begin? Tumingin siya kay Mr. Torres. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Mas nakakatakot ang pagiging kalmado niya. Mr. Torres, narinig ko lahat. Hindi lang kung paano mo ako tratuhin, kundi kung paano mo tratuhin ang lahat ng empleyado. Tahimik ang boardroom. Walang humihinga. You are dismissed. Lumapit ang security. Ngunit ngayon hindi kay Bianca, kundi kay Mr. Torres. Hindi makapaniwala ang manager. Nanginginig ang kanyang kamay. Habang inilalabas siya, wala nang tumingin sa kanya. Tumingin si Bianca sa lahat. Simula ngayon, walang empleyadong mamaliitin sa kumpanyang ito. Ang respeto ay hindi para lang sa may posisyon. Ang respeto ay para sa lahat. Lumabas si Bianca sa hallway. Nadaanan niya ang janitor. Ngumiti siya. Good job today. Nagulat ang janitor. Dahil sa unang pagkakataon maisi na tumingin sa kanya bilang tao. Hindi nasusukat ang tao sa posisyon. Nasusukat ito sa kung paano niya tratuhin ang iba. Ano sa tingin mo? Tama lang ba ang ginawa ni Bianca kay Mr. Torres? O masyado ba siyang naging mabait? E-comment mo ang opinion mo sa baba. Kung gusto mo pa ng kwentong puno ng sikreto, paghihiganti at inspirasyon, mag-subscribe ka na sa Truth in Shadows. Dahil dito, hindi lahat ng tahimik ay mahina.